Kanta, make me pure. Who may see your face? Who may ascend to your holy hill? Who may come near you? Those who are righteous in your ways. And then, Lord, make me pure. Lord, make me pure. In all my ways, I pray, O Lord, make me pure. So it's very timely. The exhortation of Sister Michelle is about holiness and the righteousness of God. Because without holiness, no one can see God. God is a holy God, and He wanted us to live a holy life. But without the power, without the intervention and the control of the Holy Spirit of Jesus Christ in our lives, hindi po natin kayang maging banal. Amen? Kahit anong gawin ng isang tao, anong pagpapakabanal ang gawin niya, kung ang Espiritu ay wala sa kanyang buhay, siya'y hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya ka tinatanggap ni Lord, ikaw ay laki Kristo. Sabi mo sa katabi mo, you are in Christ, I accept you. You are in Christ, I accept you. Okay? Si Jesus Christ ang nasa buhay mo, kaya ka ay katanggap-tanggap ngayon. Kasi kung wala si Lord sa buhay mo, ang pangit mo. Kung totoo. Sa harap ng Diyos. Hindi ako nagsabi nun, that's the Bible. For those who not abide in Christ, the wrath of God abided in Him. Kung kinamumbihian ka ng Diyos, kinasusok naman kaya ng itsura mo. Wala ka kay Lord, diba? So, but because you are in Christ, you are beautiful. O, sabihin mo ngayon, ang ganda mo. Hold your hands up. Bawi na naman, bawi. Bawi, ha? Ngayon, bakit? Masaya kayo yun. Hindi ba masarap pakiramdam na sinabi ko ako ang mga Victor? Diba? Masaya ang buhay pag may nagsasalita sa akin, magaganda tayo. Amen? Pero pag sinabi, ang pangit mo naman, nakakasakit ang damdamin. But because God is good, He has given us His Son, and through His Son, we made alive and became righteous and beautiful before His sight. Kaya napakaganda natin ngayon sa harap ng Diyos. Kaya sabi ng salita ng Diyos, tayo po ay magpakabanal dahil ang Diyos ay banal. Make me pure in all my ways. Make me pure. I would like you to sing this song with a prayerful heart from the beginning. I will lead the music. It is evangelical. Whom I ascend to your holy hill, who may see your face, who may come near you, those who are righteous in your way. Lord, make me pure. Lord, make me pure. Lord, make me pure. In all my ways I pray, oh Lord, make me pure. Kung kakantahin niyo po yan at hindi naman talaga kayo nagpapakabanal, parang lakas na sampal, no? Parang plastic ako sa harapan niyo pagka kinakanta ko to. Lord, make me pure. In all my ways, I pray, O Lord, make me pure. Tapos wala kang holiness. Parang hirap kantahin, no? Nakuha niyo ba yung meaning? Mahirap ipamuhay, idibdibin, o isa-isip o isa-puso, isang awit pag hindi ayon sa iyong lifestyle. So, meron nagsabi sa akin, Pastor, ang daming plastic eh. Bakit? Kinakanta ba naman yung Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you. Ano? Pagdating sa giving, ayaw magbigay. Istanbul siya, pero nag-backslide yung tao. Eh siya yung aser, wala nag-abot. Sabi ng kanta, Lord, I give you
Million pa nga, pinatikuran. Ito sabihin mo, walang binigyan. So, parang tagilid tayo sa pamumuhay natin. Amen? So, alam po natin magkaroon ng ilang identification para maging maayos po yung ating lifestyle. So, one of these things that we need to understand, we need to be separated from all kinds of kabuluan. Pag meron po kayo isang lugar na napuntahang may bulok, gusto nyo bang mag-stay dun sa lugar na yon? O may patay na daga? Gusto nyo mag-stay dun? Hello, nandiyan po ba kayo? Sabi nga ni Michelle, ayaw natin. Kasi ang bago dito, ayaw namin dito sa lugar na to. Okay? Makikita mo yan sa mga karaoke boxes, sa mga disco houses, makikita mo yung mga patay na daga. Mga naipit kasi yun, kaya na-kuryente doon, kaya nabulok sila doon. So, hindi ko sinasabi kayo mag-karaoke. But anyway, ayaw natin mag-stay sa mga bagay na bulok o masama o mabaho because we don't want to be identified or associated with those kinds of corruption. Amen? So, that's why we need to understand. Pasok tayo ngayon, brother. Tingnan natin ang mga dapat mangyari sa buhay natin. Babasahin natin sabay-sabaw. 1, 2, 3, go. English muna. Who may worship the Lord? Who may stay in the God's temple or live on the holy mountain of God? Only those who obey God and do as they should. They speak the truth and don't spread. Ulitin. There goes to it. Don't spread gossip. Lasa mo, Brad. Lasa mo. And don't spread gossip. Okay, good. They treat others fairly and don't say cruel things. They hate worthless people but show respect for all who worship the Lord and they keep their promises no matter what they cost. Alam mo yung rendition nito? They that keep their vows even it hurts. Mabigat po po. Ito yung sinasabi ko nung linggo eh. That beyond that is from the evil one eh. They lend their money without charging interest. They don't take bribes to hurt the innocent. Those who do these things will always stand firm and secure. Gusto niyo maging secure ng buhay niyo financially, physically, morally, spiritually, internally? Follow those principles and King David himself, under the guidance and the anointing of the Holy Spirit said, and those who do these things will always, say with me, always stand firm and secure. Kaya po nagiging insecure ang tao at punong-puno ng mga anxiety and worries. Above all the principles mentioned above has been broken. Pagka nga naman meron kang pinangako, hindi mo tinupad, hahantingin ka ng pinangakuan mo. Payayakusa ka nun. Patay ka. Di, wala na, unstable na yung takbo mo, yung kilos mo. Di mo alam, may hamahating na sa'yo. So, ito po yung prinsipyo na gusto kong maintindihan ninyo. Lahat po kayo dito ay gustong payamanin ni Lord at bigyan ng seguridad na matama at ayos. Pero sabi niya, I need you to understand the principle you need to follow and obey. Unless you follow the principle above, the promise below is not for you. Amen? Okay, sit down everybody. Boys, sit down. Pasok, brother. Christian attitude. Abandon abusive acquaintances. Friends. Drop destructive demigods. Proud people. There are 4 kinds of people. Meron pong 4 na tao dito sa mundo na aani-aligid sa buhay ninyo. Those who add, subtract, divide, and multiply. The principle remains the same from since time immemorial. Those who do not increase you will inevitably. Ang sino daw na hindi nagdadagdag at nakakapagdagdag sa'yo, nakakabawas sa'yo. Hindi nadadagdagan ng talino mo, hindi nadadagdagan ng pera mo, hindi nadadagdagan ng moralidad mo, hindi nadadagdagan ng lakas mo, hindi nadadagdagan ang karunungan mo, kabanalan mo. Sila ang mga taong nagbabagsak sa'yo sa pagkahina at pagkasira at pagkawala ng pagpapala at blessing ng God. Sino kaya yung mga taong sa paligid natin ang masyadong destructive? Pag nag-share sa'yo, kasiraan ng iba. Pag nagbahagi ng salita,
Tingnan nyo naman, nakalimpay isa sa isa, parang love na love nyo talaga. Nagmamahalan sila. That's fellowship. Okay? Do not build a relationship with such a person. Pero sila po'y nagkakainan. Ang ganda ng kanilang relationship. May bonding sila. Bakit po pagdating sa kainan, ang lakas ng bonding natin? Matindi. Pero kahapon, nagkainan kami sa Shinjuku Park. Yung mga hindi ko kilala ko na ngayon. Last third lang, no? Ang bilis ng bonding natin pag nagkakainan. Bakit kaya? Alam niyo ba kung bakit? Revelation 3:20, Jesus said, I will dine with you. If anyone hears my voice and open the door, I will come into him and dine with him. Gusto ni Lord makipagkainan sa atin. Bakit? He wanted us to establish an intimate, close fellowship and relationship. But if you, Christians, are bonding together with unbelievers and ungodly and eating with them, siguro alam niyo po sa gitna po ng kainan, kaya tumatagal ng kainan sa restaurant, sa subo, 30 salita. Kaya ang tagal ng mga kilala, mga Pilipino. Kaya ini pa mga BMDY sa atin, mga Jonathan, mga Dennis, Sa Syria. Isang subo, 30 salita yun. Doon tayo nagpa-fellowship, amen? Doon tayo nagpa-fellowship. Kaya ingatan po natin yung mga kasalo natin sa mga pagkain. Mga pinag-usapan natin dyan. Tayo po ay dapat magkaroon ng identification. We are Christians, okay? Alam natin kung sino ang dapat natin kausapin, maging kahulubilo, ang sino ang maging kasama natin sa buhay. Alam natin dapat yan. Pasok, brother. Ayan. Number 1. Tingnan niyo yung itsura niya. Sabay-sabay, basa. Make no friends with an angry and with furious. You shall not less. So, maliwanag po ito, ha? Baka naman kayo, mahilig kayo makipagbarkada sa mga maintinang ulo. Lagi kayong mapapaaway. Lagi kayong mapapasudlok sa sabi nitong lalaki, do you realize who am I? Galit na ho, namumula, tingnan nyo. Yes sir, a man who's about to get 30 pounds parking fine. Nagagalit kagad. May kasalanan naman. Always remember, sino ba yung mga tao sa paligid ko na ganito ang pagkatao? O baka ikaw yan? Medyo ayusin mo yung galit at pag-iisip. Ikaw po ay magbago ng kaisipan na. Number 2. Ayan. Ipan na mo yan. Ng jamming tala. Uy, ano yan? Wow, ang ganda niya. Uy, may malaki dyan dun. Okay. Ito po'y kuha niya last year sa Oso Beach. Sila po ay Pinakatago. sila po ay durog dyan. Kaya sila high-high. Durog po sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, Pastor, sino naka-shades? Hindi ko kilala yan. si Ryan yan. Kami ni Joey, hindi kayo makaangat. Masyado kayo mabigat na siguro. Okay, anyway. The point is this. Kaya sumama kayo sa beach sa August. Meron tayong outing sa beach. Sama kayo. Ang laki ng katawan ni Mark. Give it a slide. Bad company or good company. Katabi ko. Relationships or partnerships which have negative effects upon our attitude, action, and physical well-being. We are influenced for better or for worse. Uulitin ko, tayo po'y nai-influensyahan sa kabutihan o kasamaan ng mga taong nakakasama natin. Tingnan nyo yung samahan dun sa taas naman. Tingnan nyo. Bakit meron silang unity? Pag sinabi ng isa, 1, 2, 3, jump, lahat po'y sabay-sabay nagtatalunan. Meron silang ano? Meron silang what? Banding. Meron silang iisang ano? Goal. Meron silang iisang... They do have one mindset. Kasi pag sila'y bara-bara at hindi nagkakaroon ng ugnayan at pagkakaisa at agreement,
May tatanong, meron hindi tatanong, meron po post na ganun. Di ba? So what I'm trying to say is this. Pag nag-flow ka sa isang direksyon ng grupo, sumasabay ka. Amen? Tignan mo naman natin yung barkada natin sa baba. Pangalan ko, sister. Jamming ah. Okay. Okay. Nasa tama yan. Nakakapayat daw yan. Kaya sila nagkatay. Pero this is not good advice for those who are dieting. This is chabu. Kaya mga doon na to is coke o what? Cocaine. Cocaine. Okay, palaya, hindi pala siya. Anong pipiliin po natin? Mamili na ho kayo. Tignan nyo ho, ang gusto natin malaman ngayon, he who walks with the wise grows wise. But a company of a fool suffers harm. Maliwanag po ba yung Book of Proverbs? Nagbabasa ba kayo ng Bible? Ang liwanag po niyan, siya daw na lumalakad at sumasama sa mga matatalino, nagiging ano daw siya? Walino. O, tingnan mo yung katabi mo, mukhang matalino. Tingnan mo, sabi yung ang talino mo, sister. Walino mo. Walino, tol. Kita niyo naman, siguro. Ayun na sumama sa'yo. Kailangan niyo pong maging wise sa buhay. We need to be wise. Get high on God, not on drugs. Everybody bring us into a different level and different dimensions of life. Dinadala tayo sa isang level na mataas o mababa. Kaya kayo po ang mag-discern niyan na ito bang taong ito nakakapagbigay sa akin ng mga idea na nakakatulong sa akin upang maging maunlad at umangat sa buhay o hindi. Kausapin niyo po ang sarili niyo at kausapin niyo yung tao. Sabi niyo, sister, alam mo, every time na nag-uusap tayo, parang lang gusto ko na lang maging down. Downers ka talaga eh. Downers. May mga ganun tao yung mga downers, di ba? Yung bang, pag kinausap mo talagang gusto mong nalulugmok yung buhay mo, nadidepress ka. Puro nonsense pinagkakaroon. Puro na yun, puro nonsense. Wala kang natututunan, wala kang improvement. Hindi nalilate. Tignan yung mga nagsasyabu. Nakausap niyo ba yung mga nagsasyabu? Alam mo, meron ako nakausap nagsasyabu. Ito sabi sa akin, sabi ko, sisa ka galing? Pastor, layo ng binaya ko, nakabike ako, makit ako sa ano? Sa Ikibuko rin, pinagkala sa building. Saan siya? 68th floor. Ako siya ng guard. Baka siya gano'n. Saan tama? Ah, lakas na ano. 60th floor. Tama. Ito mo yung pagkakausap mo yung ganong klaseng tao. Hindi mo alam saan pupunta ang direksyon ng usapan nyo eh. Nakausap niyo ba yung may mga tama? Oo. Ang hirap kong dalhin sa tamang direksyon ng usapan. Amen? No. Amen. So, wag po tayong makihalubilo. Hindi ako gude. Yun din ko na tayo. Yung hirap ko usap. Yung mas ka, nakasama. Ne? Tayo po ay makipag-usap sa sarili natin, Panginoon. Ako ba'y may identification pa sa mga bad companies? O ako ba'y isa sa mga downers na ginagamit ng diablo para magbagsak ng buhay ng iba? Number 2. Kamo after sila eh. 1 Corinthians 15:13. 1, 2, 3. Sabay-sabay ulit. 1, 2, 3, go! Repeat. Repeat. Bad company corrupts good character. Sarado mo muna, Brad. I-close mo. Memorize natin yan. 1 Corinthians 15:33. 1 Corinthians 15:33. Do not be misled. Bad company corrupts. Bad company corrupts. Bad company corrupts. 1 Corinthians 15. May memory verse na naman kayo. May memory verse na naman kayo. Okay, linggo-linggo may memory verse tayo, ha? Gusto ko matandaan niyo sa utak ninyo. Kayo, mga Kristiyano tayo, ilalagay natin ang Word of God sa utak natin. Your word that I've hidden in my heart so that I will not transgress against you. Ang mga salita mo
na nilagay ko sa aking puso't kaisipan upang ako'y mailayo. Kailangan ko mag-finance. Kayo po ang napili namin. Nagpadala ng libo-libo pera. Inuhong ito, wala pa lang dito. Para keke, dugo-dugo gang. Okay, cute, di ba? Yan sinasabi natin. Hindi mo basta-basta kayo masyadong naive. You must be discerning as a serpent, wise as a serpent, and gentle as a dove, sabi ni Jesus Christ. Alam nyo kung anong klaseng tao nagsasalita at kausap ninyo. Hindi yung basta nagsalita na, ay, ang ganda naman, cute naman pala eh. Okay na to, sige, tanggap ka na. Yung pala dadaya, ahas pala yung gumagapin na yun para taklawin kayo. Tignan nyo itong dalawang to. Unang iniinom ito, tomato juice eh. Naging kulay Orange juice. sabi nung isa, orange to, hindi to beer. Orange, brother. Kung ganang kung kayo pala, may beer na hanggang nalasing siya. Nakurap ang mukha. Tignan nyo, yung ano isa, mukha ng isa, okay ba? Makikita nyo po sa tao. Minsan, maganda sila. Sabi nga ng Biblia, do not be misled. Even so, Satan will appear as an angel of light and deserve what worth of their deeds. Would be result of their deeds. Pasok, brother. Iniingatan natin ang ating buhay para hindi tayo madaya. Oh. Eto na naman, sila na naman yan. Company of the beauties and the great, Hindi kami the wise people. We should associate with those by whom we will be influenced for the good. Kaya ito pong grupo na to, makipag-identify na po kayo dyan. Sigurado, garantiyahan kayo, mababait po yan. Kasi pagka hindi nagpakabait yan, papaluin ko yan ng stick. May mga tama yan kay Lord. Ha? May mga tama kay Lord. Proverbs 2:20, thus you will walk in the ways of the good man and keep to the path of the righteous. Proverbs 15:31, he who listens to a life-given rebuke will be at home among the wise. So look at them. Do they look wise or stupid? Come on, you judge by yourself. Pastor, hindi naman. Mukha naman mabait talaga yan. Mabait talaga yan. According to their own exploit. Hindi ko yung talagang mga forma. Yan po ang mga ideal youth ng church natin. Palakpakan natin ang mga youth. Okay? May nakatunga nga. May nagpipis na ganyan. Kung alam, nakikiprendy kasi sila. You can discern who they are the way they post in pictures. Pero yung isa dun sa dulo, mukhang galit yun, yun. Ang galit siya eh. Nautot ako. Hindi, siya po yung pinaka-bodyguard nila. Ayaw niyang, siya yung mga nagpo-protect sa mga beauties. Baka may mga enemies na atake. Ako dong, mate. Yun. Okay, palakpan natin si Brother Ryan. Salamat po sa mga kapatiran. I wanted to see the young people to join and band together. Form your association, form your group, as if the devil would not see anything na pwede niyang madaya kayo. Kasi kayo madaling madaya ng diablo, kayong mga kabataan. Kaya I wanted to see the young people of this church na magkaroon kayo ng banding, maging maingat kayo sa isa-isa sa mga lugar na pinupuntahan niyo, pang pinag-uusapan ninyo. Because, as I said a while ago, association, you will be identified by your association. Amen? We should associate with those whom we will be influenced for the good. Kaya isipin ninyo, ito bang babarkadahin kong to, makakabuti sa akin? Ito bang kakaibiganin kong to, makakabuti sa akin? Dito po sa church, kaya gusto ko pong i-organize ang 12 tribes of grouping natin para magkaroon po kayo ng banding. Yung wala pa hong grupo dito, wala pa hong kayo kinabibilangan na tribo, sumamaan kayo sa mga tribo. Kasi may mga 12 tribo dito na inorganize, kayo po ay mag-meet once a week or twice a month para magkaroon po kayo ng banding and fellowship. Para mapalapit kayo kay Lord at mapag-usapan ang mga bagay-bagay na magpapaunlad sa inyong buhay. Amen? Okay, number 3. God's word likened bad association to snare or trap set by the devil. Alam niyo po si Satanas ay gumagawa po ng bitag para po tayo ay masilo niya. The Bible says in 1 Peter 5, be sober and vigilant. Your enemy, the devil, roams around and looking for someone to devour. Ibig sabihin,
ang satanas na demonyong Diablo ay hindi titigil habang hindi ka makuha. Ang hindi ka masila. Okay? Hindi titigil si satanas. Dahil gusto ni satanas na mawasak ang ating Christian witness para maging katikisuran tayo ng maraming tao. But the Bible is very clear in Exodus 23:33. Do not let them live in your land or they will cause you to sin against me. Because they worship their gods will certainly be a snare to you. Ito po yung pinagbabawalan ni Lord yung mga Israelites na makihalo-hilo dun sa mga taong nakasama nila, nakahalo-hilo nila nung pinasok nila yung promised land. At meron pong influensya sa inyo yan. Kaya hindi nyo alam yung style ng barkada mo, ay yun na rin yung barkada mo ngayon, style mo. Kung lagi siya naka-jeans ka rin palagi. Kung lagi siyang nakabiton ka rin palagi. Kung laging bitin yung pantalo niya, bitin ka rin palagi. Yung na-identify ka sa one way or the other, amen? So, associate yourself with them. And sometimes, pag meron pong trap na ginagawa sa Satanas, hindi natin alam minsan. Kasi naman si Satan, hindi naman mag-a-appear sa inyo na parang meron sungay dyan, at may buntot at may pakpak na may pangit na pangit. Amen? Tingnan yung katabi niya, hindi naman yan. Tingnan niyo, sige, okay mo yan. Satan will appear in a form of beautiful men or women, or beautiful wordings from someone who are talking to you. Siya po ay lumalapit sa iyo ng masyadong subtle ang kanyang dating, masyadong malumanay at masyadong hindi mo maintindihan na enticing yung nga nakakatukso. Di ba? Nakaka-attract. Kaya medyo pagka mahina-hina ka sa pachinko, para bang yung mga tunog ng bulitas ng pachinko, para bang mga crystal water na bumabagsak sa iyo. Parang ang sarap ditong tumira. Ang sarap mag-stay dito sa pachinko area. Pero yun pala, yung pachinko balls na yun ay ginagawa ni Satanas na clear crystal water na bumabagsak sa water falls. Akala mo nasa paraiso ka. Yung pala, ginagaya ka ng Diablo. Amen? Be discerning, brother and sister. Huwag kayong panadaya. Si Satanas ay umiikot-ikot. Number 4. Bad association can cause us to compromise our conviction. Suppose, hindi ko mabasa. Anong basa dyan, brother? Suppose we say we agree to disagree and let go that way. Go at that. Suppose we say we agree to disagree and let Meron po mga transaksyon na ikinokompromiso yung inyong conviction bilang Kristiyano. Sabihin ganyan, Christian ka naman eh. Maintindihan lang ito ng Lord mo. Bakit? I-date natin ngayon, di ba? Girlfriend nila. Ilin ko ngayon, date. Sino ba? Yeah, conviction mo to go to church and worship Jesus. Ang sabi naman ng lalaki, hindi. Ay, hindi ka naman ni God. Saka, sa business, konti lang namang timbang itong papawasan natin. Naiintindihan din ni God yan. Yan yung mga ganyang mga business partners ninyo. No? So, there are so many things na kayo may nakakaintindi na siguro, alam nyo na yan, na nakukompromiso kayo. Be discerning, brother and sister. A righteous man is cautious in friendship, but the way of the wicked leads them astray. What is cautious in friendship? Hindi mo basta-basta kayo tanggap ng tao. Hindi kayo basta-basta tanggap ng pagiging magkikaibigan. Mamimili rin naman kayo. Kasi masyado kayong friendly, lahat na yata ng tao ngilitian nyo. Oh, hello. Nakaganyan si Brother Joel. Yung babae naman sa dulo, ngingiti rin. Ngingitian niya rin. Hello. Di palapit na palapit. Sabi niya, itong babae ito, ngayon ko lang namin ito, pero nakangiti. Pero sa kasi friendly siya, ngingitian niya na rin. Hello. Sabi sa kanya na matanda. Hey, young man, I'm not waving at you, I'm waving to my friend. But anyway, you're so friendly. Napahiya siya. Anyway, maganda yung maging friendly tayo. Pero pag nag-establish tayo ng relationship, iba na ho kasi. Dahil marami po kasing magaling magsalita. Pagdating naging kaibigan ka na, ang kasunod nun. Alam mo, sister, may problema sa Pinas. Kaibigan ko lang ito ng isang linggo, ngayon meron na problema.
Mag-ingat naman ho tayo, mag-ingat ho tayo. Importante. There who shifted from one church to another o for a certain purpose of establishing relationship. Ang kanyang goal is to establish a network of lendis. Hindi nun, brother. May mga network siya sa mga churches na mga nagpapautang. Ngayon, alam niyo na ngayon kung sino-sino yun. At meron siya ngayong sistema. Ba, magaling nito ah. Ngayon, pinablatter siya ngayon ng isang kapatiran. I'm not saying in this church, different church to eh. Because we pastor sometimes discuss problem, but we do not say name or name names. Para malaman namin kung paano ingatan ng kongregasyon. May papasok ko dito kasi sheepskin eh. Ang ganda ng kutis eh. No? Yung kanyang kutis eh parang gatas. Yung pala inside is a ravening wolves. Wolf. Ano pala yun? Yung sasakmalin ka. Mag-ingat po kayo. A violent man entices his neighbor and leads him down a path that is not good. Clear from the scripture himself, lagi tayong iniingatan ng Diyos dahil mahal niya tayo. Lagi niya tayong tinuturuan na tayo dapat maging wise sa pagpili ng mga ating kakaibiganin at babarkadahin. You know, lately, yesterday, I met a man who is very good in making website. Meron siyang website na in-establish, malago.net. Malago, sabi ko, mukhang malago ito ah. Sabi ko, brother, ano ba itong web? Ano bang forum yan? Pastor, alam niya, pastor ako. Forum po yan ng mga Filipino community sa Shinjuku area na pwede po kayong mag-usap, tulungan. Sabi ko, ang ganda naman ng idea. Wow, I wanted you to become my friend. Si Brother June. June Scriber. Okay, Brad, I would like to establish a friendship with you because gusto kong ma-reach yung group mo. Meron sila 100 plus members din, sister, no? So this kind of people, we need to identify with. Ang ganda ng kanyang objective to bind Filipino community by helping work, languages problem, legal problems, which is good. Sabi ko, these are the people na gusto nating maging barkada at makasama sa buhay. Amen? Do not compromise your conviction. Avoid them. Number 5, we must resolve not to associate with the ungodly. Bakit ba? Masyado naman yatang bias ka, pastor. Anong ginagawa niya para iwasan niya itong si babae? Are you avoiding me, Charles? Anong ginagawa? Dahil non-smoker eh. Nag-i-smoke. Buti pa itong unbelievers, marunong umiwas. Gumagawa ng parang para makaiwas. Eh, kung kasama nyo sa buhay, smoker, kayo non-smoker, what would you do? Ito, magbibigay ako ng illustration nito last time doon sa academy, doon sa retreat. Kumakain ako ng bubble gum. Ba? Kumakain ako ng bubble gum. Tapos iluluwa ako, sabihin ko, DJ, ikaw naman. Tatanggalin pa ni DJ yun? Hindi. Alam niyo ba yung smoker? Sino dito nag-smoke pa? Taas ang kamay. Huwag na muna itaas. Baka batuhin kayo. Alam niyo po, your body is the temple of the Holy Spirit. Amen? Okay, ulitin ko ha. Gusto kayong umaba ng buhay ni Lord ang buhay ninyo eh. Yung second hand smoke, pag na-hit mo o nasinghot mo, ay higit pang masama kesa doon sa unang humit-hit nun. Dahil yung dumi ng tao, sumabay na rin sa'yo. Ikaw ngayon ang merong susceptible sa cancer. Kaya sabihin niyo dun sa mga naninigarilyo sa bahay ninyo, parang ganito yan eh. Nagchuchuwing ka ba ko tapos ibibigay ko sa'yo. Yung datang dumi ko, binibigay ko sa'yo yan. Ganun din yung ginagawa mo sa akin, kaya lang hindi mo nararamdaman. Maabot ka naman sa akin, gusto mo matay kagad ako. Yun ang sinasabi natin. Para maiwasan natin yung sakit sa buhay. Hindi natin, halimbawa, asawa nyo, hindi nyo na pwede mapalaya sa bahay yun, amen? Alas dito, hindi na pwede gano'n, kaya sabihin nyo lang dapat nyo sabihin. Sabi ni David, I do not spend time with liars or go along with hypocrites. I hate gathering of those who do evil and I refuse to join with the wicked. Bakit ganyan si King David?
Para namang masyadong self-righteous yung hari na yan. Kasi po, siya yung naging bata at naging matanda na siya. Nakita niya talaga ang buhay ng mga masasama ay walang kinahihinatnan. At ang makipagbarkada sa mga masasama ay walang kinahihinatnan. Kaya tinuruan niya yung kanyang anak na si Solomon, who is the son of David. Solomon, na ito ang maging panatuntunan mo sa buhay, anak, na maging matalino ka sa pagpili ng barkada. Kaya Solomon spent the rest of his book, his son, Proverbs, teaching young people how to identify themselves with the right people. Okay? Kaya yun po ang naging dahilan. Kaya we must resolve positive detalye. Number 6. Ito pa, sabi dyan, do not team up with those who are unbelievers. Sino ditong single na naghahanap ng boyfriends at girlfriends? Taas ang kamay. Mga single na naghahanap. Wala. Boyfriend. Meron kayo? Okay. Ang sabi ng Bible, do not be unequally yoked with unbelievers. Do not team up. Huwag kayong makikipag-partner sa mga hindi mananampalataya. Bakit? How can righteousness be a partner for wickedness? How can a light live with darkness? Therefore, come out from among unbelievers and separate. Say it with me, separate. Separate yourselves from them. Says the Lord, don't touch their filthy things and I will welcome you. Kaya ang hirap pong magkasal ng isang patay at isang buhay. Sabi nga ni Sister Michelle, yung kasama mo sa kama, inaagnas na. Hindi mo lang naaamoy. Sa espiritu yun eh. Bulok sa espiritu, dead in spirit. Gusto niyo bang meron kayong katabi sa kama na agnas na patay? Kasama niyo araw-araw yun. Ngayon, pastor, paano to? Napakasalan ko na hapon, hindi believers. O di sa mga magitan niyo, baka maborn again yan. Sabi sa Bible, do not leave your husband because through you, they might sanctify. Amen. 1 Corinthians chapter 7. Basahin niyo yung the marriage principle doon. Kaya kayo ngayon na mag-share sa kanila ng pag-ibig at gospel ni Jesus. But, pakinggan po natin ang illustration sa diagram. Harold, you are insensitive, uncaring, and self-centered. I'm leaving you. Harold, do you understand? Question mark. Sagot si Harold. For the last time, Lucy, my name is Arthur. Sino ang wicked dyan? Come on. Talk to me. Ha? Dapat hiwalayan na. Hindi pala ng palataya, kinakasama niya sa buhay. Kaya marami siyang extracurricular activity sa labas. Kaya ang pangalan niya sa kanya ay Harold. Arthur naman pala siya. Nalito. Hiwalay. Okay ba yun, brother? Palakpan natin si Lord. Huwag kayong malito. Huwag kayong malito. Delikado. Do not be unequally yoked with unbelievers. Huwag kayong mag-team up sa hindi mananampalataya. Dahil mismo pangalan nyo, nalilito sila. Dahil you are identified with Jesus Christ. You are Christian. You are a child of God. You are not child of the devil. Kaya hindi ka dapat makiisa sa mga hindi mananampalataya. At sabi ron sa kasunod, brother, pasok. We will suffer if we persist with bad association. Number 16:26. Quick! Sabi ni Lord, quick daw, mabilis. He told the people, get away from the tent of those wicked men and don't touch anything that belongs to them. If you do, you will be destroyed for their sins. Proverbs 28:19. He who cultivates his land will have plenty of bread, but he who follows worthless people, say it with me, worthless people. And pursuit will have poverty enough. Gusto nyo maghirap sa buhay? Barkadahin nyo yung mga parasite, yung mga taong ayaw masenso sa buhay, yung mga walang ambisyon, yung mga nag-a-addict, yung mga nagpaparkada-barkada, ayaw mag-aral, yung mga naglalakwatsa, pinag-aaral ng nanay, naglalakwatsa, maglalayas ng bahay, pinagalitan. Yan ang barkadahin nyo, sigurado punta kayo doon sa kawalan. Mga kabataan, amen? Sabi nila, ewan namin, pastor. Mga kabataan, amen?
Mga bata, nasa kamay, mga bata. Batang isip, sama na rin. Yun ako, kung ano ang tama sa mali, ang titigas ng ulo ng mga anak nanay, di ba? Papaluin mo, magagalit sa'yo. Ang clergy ka naman, daddy, uso lang ngayon yan, no? Tanggal ang mga kilay. Ano ba naman yan? Yung mga may mga tattoo dito, may mga coloreto dyan, may mga nakabutas dito, may mga nakabutas dyan. Hindi ko alam, hindi naman siya kalabaw, ba't nilalagay siya ng parang dito? Para katakin siya, hindi naman siya kabayo. Nagpapalagay ng bridle. Eh, di ba kabayo lang may mga ganyan siya, nagpapalagay mo sa kanang kaliwa, nagpapalagay dito, hindi ko alam ba't gano'n. Nagpapatato ng kung sino-sinong mga ahas dito, bubuli, karatro, bubuyo, bulati. Ano ba yung mga style ninyo? Style nyo? Yung mga forma ng kabataan. Punk na punk. Ha? Hard rock. Nasa na tayo napunta? Bakit ganito ang sistema ng mundo? Palala ng palala. Mga magulang, tayo po ay dapat sisihin. Sino nito nakapanood ng Gladiator? Ni Russell Crowe. Anong sabi ni the one who's supposed to be enthroned as next emperor? Si Joaquin. Sabi ni Richard Harris sa kanya, why you will not let me become the next emperor? Sabi niya, you are not in the position, my child, because your attitude, your character is not that kind of attitude an emperor should act. Ibigay niya talaga yung rulership doon kay Gladiator, si... Gasol ko. Oo. Anong ginawa niya? Niyakap niya yung tatay niya, di ba? Nung niyakap niya, anong ginawa niya sa tatay niya? Pinatay. Anong sabi ng tatay niya kaya siya nagkaganon? Your failure as a son is my failure as a father. Ano nakikita niyo rin dito? Alam yung istorya nito, mga kapatid? Kaya nagkakawasak-wasak ang buhay ng mga anak natin. Tayo may problema, mga magulang. Dito ko nakita yung pangaral ng nanay, tatay ko. Doon ko lang siya na-appreciate ngayon. Bakit niya ako pinagulti? Hindi ko maintindihan ng araw yun. Nagre-rebelde ko. Sabi niya sa akin, paglaki mo, magkakaanak ka rin. Maiintindihan mo kung bakit kita ginaganyan ngayon. Sabay tululuha. Alam ko na pala. Kala po natin madali magpalaki ng anak no, sister, no? Madali ba magpalaki? Dadampahin kita pag hindi ka lumaki. No? Ang hirap magpalaki ng anak, kaya kayo mga anak, ha? Huwag kayo matiligas sa ulo, kukutusan ko kayo. Ang hirap magpalaki ng anak niya, sister. Ang sakit sa ulo. Pero tayo po mga magulang minsan, dahil sa ating mga masasamang binibitawan ng salita, dinadamdam pala ng mga bata yun. Wala kang kwentang bata. Ang tamad-tamad mo. Wala kang pupuntahan. Wala kang silbi. Tamo, ang pangit-pangit mo na. Dating mo sa bata mo, downer si nanay. Kaya, nakuha nyo? My failure as a son is... Your failure as a son, sabi nung Richard Harris, is my failure as a father. Ang mga kabataan, ba't nagkaganyan? Huwag natin sisiin yung mga bata palagi. Minsan sisiin natin ako mga nanay dahil tama ba ako sa anak ko. Baka ano yung mga salita ko, mga aking mga salitang nagbibigay at nagsisira ng buhay ay narinig niya kaya siya nagkaganyan. Magmula ng maliit hanggang lumaki, naging weirdo ang bata. We will suffer if we persist with bad association. Now, parents, sinasabi po natin sa inyo, sa akin, sa ating lahat, at yung magiging ama't ina, ayaw natin mapunta yung mga anak natin sa masama, kaya ingatan natin ang ating mga sinasabi. Your word has a power. It is life and death. And number 7, last, sabi po dyan, kilala niyo po si Lot. Si Lot po ay nakipag-associate sa isang lugar na hindi naman gusto ng Diyos na tumira siya. Siya po ay namili. Ang sabi ni Abraham, saan ang gusto mo? Gusto ko doon, magandang lupain. Greenery, puno-puno ng pasture at maraming tubig at magandang lugar. At sabi niya, 2 Peter 2:7 and 8, anong sabi po dyan?
But God also rescued Lot out of Sodom because he was a righteous man who was sick of the shameful immorality of the wicked people around him. Yes, Lot was a righteous man who was tormented. Tignan niyo kung mabuti. In his soul by the wickedness he saw in her day after day. Tumira siya sa isang bulok na lupain ang susyudad. Anong nangyari sa buhay niya? Naging masaya ba siya doon? Tormented day after day. Pumipili ka na magandang lugar, kala mo maganda, yung pala nandun si Satanas at may mga bulok na daga doon. Kaya hindi mo na-enjoy din ang buhay. Amen? I'm telling you these things, Christian. Akala natin yung mga tao na naging kasama natin, okay, nakasamahin. Yung lugar na pinupuntahan natin, okay na lugar na pinupuntahan natin. Yung mga bagay na ginagawa natin, okay na bagay na ginagawa natin. Yung pala, nandun tayo sa Sodom. Sabi ng Lord, umalis ka na dyan, sisirahin ko na yan. Alis, alis, alis. Pumunta ka na dun sa Machia, sa God's Flock ka na bumarkada. Huwag ka na bumarkada dyan, Summer and Sinjuko at maraming mga maiingay dyan. O sa Sibuya, o sa Weno, o sino mga lugar na pinupuntahan natin. Come on, brother and sister. Hindi ka magiging masaya kung ang taong nasa paligid mo ay nagbibigay sa iyo ng alin? Maling prinsipyo ng buhay. And last, 7. Ito na po. Mga 15 yan. Malupit ah. Okay, may ngay. Baka merong mga ma-offend dito. No offense dun sa mga sarado pa. We should disassociate ourselves with willfully disobedient, unrepentant. Uulitin natin. I-qualify na natin para walang masaktan. Willfully disobedient, unrepentant, quote-unquote, Christian. Maraming ganyan Christian ko noon. Diba? Cute na cute yun sa church. Nandiyan ang Bible palagi yun. Pataas-tas pa ng kamay yun. Hallelujah! Come on! Hallelujah! Ganyan-ganyan yan. Cute na cute talaga sa Bible. Ang galing sa Bible. Ang daming alam sa Bible. Pero pagdating sa inyo, natutulak yun. Pagdating sa gabi. Nasaan tama nito, brother? Bakit kailangan parating ipangalanda ang Kristiyano tayo kung di rin natin ipamumuhay yung ating pagiging Kristiyano? Now, I make one more appeal. My dear brothers and sisters. Oh, kasama pala sila ron. Kasama sila ron. Di lang brothers, mga sisters. Hello, sisters! Hello! Watch out for people who cause division and upset people's faith by teaching things contrary to what you have been taught. Stay away from them. Pasok mo dyan. Ay, pasunod, brother. Ayun, no? Ayan. Welcome to Hades. No smoking. Kasi baka ano nasunog doon. Kaya, no smoking doon sa hell. Kaya lang, smoker silang pareho. Nag-hit sila doon sa impyerno. Expel! Immoral brother. It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that does not occur even among pagans. A man has his father's wife. Ito po yung tao, yung nakasama niya yung asawa ng nanay niya, stepmother niya. Hand this man over to Satan. Tingnan niyo po mabuti itong tuturo ng Bible. Pag meron daw isang tao hindi nag-repent, disobedient, ayaw magsisi, ayaw manumbalik sa tamang Diyos. Anong sabi ni Pablo? Kanino daw natin ibibigay ang tao niya? Kanino daw? Imagine mo, ibibigay mo kay Satanas yung tao. Parang sinasabi mong ganito. Kunyari, ako yung pastor niyong tao niyan. Lord, ino-offer ko na po itong si ganito, blank name, kay Satanas. Dahil ayaw pong makinig sa pangalan ko, ang tigas ng ulo, Lord eh. Bahala na po kayo sa kanya. Hindi nung yung ganito, pag nag-pray ako ng ganito, delikado yung tao yun. Kasi yun ang sabi ng Bible eh. This is apostolic mandate among apostles. He was talking about the leaders of the Corinthian church. Come on church, listen to this. Bakit pag inibigay ka na kay Satanas, ano mangyayari sa iyo? So that the sinful nature or the flesh, yung makasalanang laman, ay masira. But, His Spirit saved on the day of the Lord. Ano mangyayari sa katawan nun? Bibigyan ni Lord ng sakit yun. Aksidente.
Ay, hirapan yun. Hanggang maisabit yung katawan doon sa espiritu. At pag nagsisi yung Lord, sorry na Lord, balik na ako sa'yo. Ayun, balik na ulit, ayos na. Save na ulit yung katawan, save pa yung espiritu. Kasi magiging katututisuran doon sa mga kapatiran yun, di ba? Eh, bakit yun na, sister, oh? Si sister, nagsasayaw, pwede pa magsayaw, no? Tara, bago tayo. Pagkas na Bible tayo. Sige, bakit tayo, ha? O, di ba gagayahin ka? Kaya ayaw ng Diyos na mabuhay ka ng mali. Kaya, ina-explain niya tayo. So, ano kasunod dyan, brother? Ito na naman, si sister na naman. I meant that you are not to associate with anyone who claims to be believer. Yet, indulge in fornication or is greedy, worships idol, or is abusive. Ano yung abusive? Alam mo nang pagod ka, mag-isigarilyo ka, dilalo ka na inabuso mo yung katawa mo. Dilalo ka nagkasakit. O, abusive. Alam mo nang may sakit ka sa ulcer, nangiinom ka pa ng alak, eh, inaabuso mo yung katawa mo, abusive. Or is drunkard. Or cheats people, yung mga nandadaya. Anong sabi dyan? Read it with me. Don't. Ayan sinasabi natin. Pag yan nakasama mo sa restaurant, ang galing yan. Madating yan, madating. At ikaw, mai-entice ka ngayon sa kanyang mga galing salita, magagaya mo na ngayon yung kanyang mga gawin. Kaya sabi ng Bible, mag-ingat sa mga ating nakakasama. Okay? Praise the Lord. Sa buhay ng mga Kristiyano, ngayon alam niyo na. At ito po ang dapat natin gawin. Bibigyan ko kayo ng ilang principle. Pasok, brother, para malaman natin ano dapat natin gawin. Ayan po siya, o. Ayan, o. Hawak niya Bible, di ba? Lakas ng inom nito. Umiinom pa yan, eh. Pero naninigarilyo lang naman siya dyan. Now, my brothers, we tell you to do this in the name of the Lord Jesus Christ, having nothing to do with, ano daw? Come again. Who is not living the way we taught you. Ano yung lazy? Tamad. Tingnan niyo pa tayo, bakit ako tinatawad na? Tingnan niyo. Yung mga tamad, sila po yung madaling ma-impluensyahan ng alin? Ng maling mga katuruan. Kasi tamad mag-isip eh. Pag nagkaroon siya ng communication at nakatanggap ng mga information, absorb lang ng absorb yun. Hindi niya dinidiscern, hindi niya dinidecipher kung ano yung tama, ano yung mali. Basta siya, tambakan mo lang ako ng mga basura mo, okay lang. One-sided ko lang. Okay? Kasi nga, tinatamad ng isipin, ano ba yung tama doon sa sinasabi, ang tama sa... Tinatamad na rin mag-research kung anong side yung meron doon, anong side meron doon. Dahil nga, tamad. At ang kadalasan, yung mga tamad, dahil tamad nga talaga, ayaw na magbasa ng Bible. O tingnan mo yung Bible niya, nasa harapan niya. Sabi niya, mas masarap pa mag-iusik kaysa magbasa ng Bible. Lalo, bago nakain niya, bro, sarap. Sabi natin ko nung araw, nung nanigarilyo ako eh. Bagong kain ako nun. Bakit pa ako nun. Pero ang sama ho ng dating talaga sa katawan at sa environment. We must be not lazy, brother and sister. Naapektuhan mo yung ating espiritu at lahat-lahat sa buhay natin. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Brother, pasok. Alas 12 na. What are we going to do with the unbelievers? Papalayasin natin. Number 1, share to them the love and salvation of Jesus. Number 2, do not be judgmental. Give them the benefit of the doubt. Number 3, love them as person, but do not love and join them of their wicked works. Number 4, do not expect unbelievers to act and think like a believer until they become one. And number 5, be patient with those who are still babes in the Lord. Give them time to grow. Lahat po dito, hindi po tayo mature sa pananampalataya. Meron dito kapapasok lang sa church. Huwag mong isipin na yung kadadating lang dito ay umakto at kumilos sa pag-iisip at akto ni pastor. Dahil sila po ay bago pa lang sa pananampalataya. Kasi may na-stumble sa akin, sabi niya, pastor, nakaka-stumble yung church. Bakit? Tignan mo yung brother na yan, oh. Paglabas dito sa nandun, nag-using. Sabi ko, alam mo sister, kaatin lang yan next week eh. Hindi pa yan
Next week, last week. Kaatin lang yan last week. Huwag mo namang isipin kagad na super spiritual yung kinabukasan, no? Amen? Dahil nasana yan sa buong buhay niya for 63 years na hindi ka rin yun. Tapos sasabihin mo, isang buwan pa lang, isang taon, isang linggo pa lang siya numaatin sa Bible study, na-expect mo kagad, ganun agad ka spiritual. Pangit naman, magbigay po tayo ng panahon para lumago. At yung mga hindi mananampalataya, huwag niyo namang isipin na at hanapan ng kilos na para silang believers. Kasi nga, hindi sila believers. Diba? Kung may pumasok dito ngayon, ganito yung ano niya, short niya. Tatrabaho sa gabi. Sabi niyo, sister, di ka pwede rito, lumayas ka. yung palang prostitute na nalulumbay at nalulungkot at gusto nung magpakamatay. Nakahanap ng call for. Tapos pinalayas ko. And number 6, apply. Luke 13 principle. Ano yung Luke 13? Naalala nyo? Sabi ni Jesus Christ, itong punong to hindi namumunga. Putulin na natin. Sabi nung may-ari ng lupain, Lord, wag muna, bigyan mo po ako ng 1 taon. Lalagyan ko ng pataba, at didiligan ko, at pag namunga next year, okay, pag hindi namunga, tuloy na. Ano pong sinasabi ng Diyos sa atin dito? Give them a chance. At kung ayaw talaga, cut off the relationship. Bigyan nyo ng grace period. Sabi mo, saan to, bibigyan ko to. Hindi nagbago to. Bahala na si Lord sa kanya. Extra grace required. Extension ulit, 1 year. Di pa nagbago. Extension ulit, 1 year. Wala na talagang ano to. Halang na, kaluluwa na to. Wala na ito. Hindi na ito pinili. Mukhang hindi to chosen. So, ito po yung principle na gusto kong maintindihan ninyo. You must think and act and behave as a Christian. Okay? Natanggap niyo ba ngayon ang mensahe ng Panginoon? 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Tayo po lahat.